Ayun, ayun. Ayan na. Paano nga ba nagsimula ang mga snake rescue? Nagsimula ito sa panghuhuli ng cobra para ibenta eh. Nanghuli ako ng cobra out of desperation eh. 1986 siguro yun o kaya 1987. Umabot ako sa punto na dahil sa hirap, inisip kong tapusin na lang ang buhay ko. Pero merong isang Chinese na nag-advertise sa aming local newspaper at radio station dito sa Tarlac na nangangailangan siya ng supply ng cobra. Yung panahon na yon, meron na rin namang batas na nagbabawal sa wildlife trade. Pero napakalumang batas na halos hindi na pinapansin. Sa Ongpin ng Maynila ay mayroong mga tindahan na openly ay nagtitinda ng mga cobra. Ganon din sa Ermita at saka sa Malate. Hindi ko kilala ang cobra. Basta tangalan ko lang. Maraming ahas sa amin at ang ilan dito ay cobra. So, pinuntahan ko yung Chinese at sinabi ko sa kanya na maraming ahas doon sa amin. Pero hindi ko kilala yung cobra. Kaya ipinakita niya sa akin yung mga cobra na alaga niya. At nakumpirma ko, mga cobra nga yung nakikita ko kapag sinasama ako sa bukid ng lola ko. Tinanong ko yung Chinese kung magkano niyang babayaran. Ang offer niya 120 pesos per kilo. Noong panahon na yon, ang 120 ay makakabili na ng 10 kilong bigas. May ulam ka pa. Pero wala naman talaga akong alam sa panghuhuli ng ahas. Kaya yung Chinese din ang nagbigay sa akin ng instruction kung paano huhulihin yung ahas. Na nung kalaunan ay nalaman ko, yung mga itinuro pala niya sa akin, mga teorya din lang naman pala niya dahil hindi naman din siya nanguhuli ng ahas. Ganun pa man, dahil nga sa hirap ng buhay ko, pinilit ko pa rin na manghuli ng cobra. At natuklasan ko, hindi naman pala ganun kahirap humuli ng cobra. Kalaunan, nalaman ko na ang pagkakakilala pala natin sa cobra ay kabaligtaran pala ng totoong characteristics niya. Hindi naman pala siya mabilis, hindi naman pala siya mabalasik. At yung paglapad ng leeg niya, threat display lang pala. Nananakot lang siya, pero hindi naman siya susugod. Pero teka, huwag niyo akong i-misinterpret. Bluffer siya, yes. Pero kung magigipit siya, lalaban talaga siya. At may kamandag siya na kaya kang patayin sa loob lamang ng 1 oras o mas mabilis. At simula noon, naging regular na hanap buhay ko na ang panghuhuli at pagbebenta ng mga cobra. Nagkaroon ng panahon na ako ang nag-supply ng cobra sa RITM para kunan ng kamandag na gagamitin para sa paggawa ng antivenom. Hanggang noong 1997, na-recruit ako upang magtrabaho sa Saudi. Nagtrabaho ako sa Antivenom and Vaccine Production Center ng Riyadh, ang kaisa-isang pagawaan ng pangontrang gamot sa tuklaw ng mga makakamandag na ahas sa buong Gulf region. Iniikot namin ang buong kingdom para mangolekta ng mga makakamandag na ahas at scorpion. Pero habang nandun ako, naisip ko na parang mas malaki naman ang kikitain ko kung magtatayo na lang ako ng snake shop. Tulad ng mga nasa Ongpin at Ermita sa Maynila. Kaya 2001, umuwi na ako ng Pilipinas para magbukas na lang ng sarili kong snake shop. Magtitinda ako ng cobra. Pero yung taon din na yon, pinirmahan na ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang RA 9147, ang batas na nangangalaga sa lahat ng mga buhay ilang, kasama na ang mga makakamandag na ahas. Kaya ilang buwan lang akong nag-operate, niraid na ako ng DNR, kinumpiska nila ang mga paninda kong cobra at inorderan akong magsara. At doon na naputol yung pagtitinda namin ng cobra. Nagkarinderya ako, nag-mushroom farm. Pero dahil kilala ako na nanguhuli ng cobra, meron pa rin mga tumatawag sa akin na nagpapahuli.
kapag may mga namamataan silang mga cobra doon sa mga lugar nila. Kaya pumasok sa isip ko, mag-open kaya ako ng negosyo. Mag-offer ako ng service, venomous snakes control service. Noon kasing nasa Saudi ako, kapag kayong mga pest control companies, ahas ang kailangan nilang respondihan, kami ang tinatawagan para gumawa ng trabaho. So, ganon. Kaso, ang karaniwang affected sa problema sa ahas sa atin dito sa Pilipinas ay mga kababayan natin na mahihirap, na wala din naman kakayanang magbayad. Kaya yung naisip kong business, palpak, hindi kikita. Hanggang nag-pandemic, lalong lumaki ang problema, gutom. At dito ko naisip yung vlogging, mga snake rescue. Ibibideo ko at saka i-upload sa YouTube. Although natatakot ako dahil lubos ko namang naunawaan ng RA 9147. Napilitan na nga ako kasi kailangan kong kumita. Magpo-post ako sa Facebook na magre-responde kami sa mga may problema sa ahas. Ibibideo namin at i-upload sa YouTube. At hindi ko akalain, kinagat ng tao. Kahit ang papangit ng video. Kasi bukod sa wala kaming gamit, wala din naman kaming alam sa pag-i-edit. Pero siguro dahil fascinating talaga yung mga ahas at hindi karaniwan yung content, pinanood talaga. So, nag-aya ako ng mga kakilala ko na marunong manghuli ng cobra. Ang goal, sanayin ng tao na magtawag sa amin kapag nakakakita sila ng ahas. Para nang sa ganun, mabawasan din yung mga nadidisgrasya sa pangangahas na hulihin o patayin ang makakamandag na ahas. At dahil magugustuhan pala ng tao itong mga ganitong content, nakita ko na posible palang kumita ng mas malaki dito kaysa magtinda ng cobra. Nakagawa kami ng 7 channel sa YouTube na ang content ay mga snake rescues. Ang layunin, magresponde sa mga tawag ng mga nangangailangan ng tulong tungkol sa problema sa mga ahas. Ipakilala ang tunay na characteristics ng Philippine Cobra at ang kahalagahan nito sa kalikasan. At sanayin din ng tao na kung makakakita sila ng mga ahas, huwag papatayin at ugaliing tumawag ng mga eksperto para maiwasan ang mga disgrasya. Ang mga ahas ay nilikha din ng Diyos tulad natin. Tayo ay nabubuhay kasama nila.